Nakakasindak ang bawat yapak, bawat hikbi, bawat alingaw-ngaw, paulit-ulit na nangingibabaw. Nangingibabaw ang mga bulong at haka-haka. Iba't ibang bersyon ng kwento ang nabuo. Tuklasin natin ang misteryong bumabalot sa Manila City Hall. Sa iyong pagpasok sa Manila City Hall, mag-ingat sa mga susundan at kakausapin mo, sapagkat dito sa Manila City Hall, hindi mo makikilala kung sino ang buhay pa at sino ang ligaw lang pala. Isa ang Manila City Hall sa mga kilalang lugar sa ating bansa na napapalibutan ng mga kwentong kababalaghan. Lalo pang naging kilala sa usaping paranormal ang Manila City Hall nang mapansin ng karamihan na kung titignan sa itaas, hugis at taul ang gusaling ito. At dahil sa hugis nito, kaya sinasabing maraming katatakutan ang nararanasan dito. Taong 1941 nang matapos ang Manila City Hall sa Ermita. Sa mahigit na 8 dekada nitong nakatayo, naging saksi ang gusaling ito sa mayamang kasaysayan ng Maynila. Kasama ng kasaysayang ito ang mga trahedyang naranasan ng mga mamamayan dito. Unang trahedyang naranasan ng Maynila pagkatapos maitayo ang City Hall ay ang pananakop ng mga Hapon. Sa 4 na taong sakop ng Hapon ng Pilipinas, ginawa nilang kulungan ang Manila City Hall. Naging saksi at kulungan ang gusaling ito sa libu-libong sundalong Pilipino at gerilya na namatay dahil sa malnutrisyon, sakit at torture. Taong 1949, 4 na taon makatapos makalaya ang Pilipinas mula sa Hapon, maraming bangkay ang natuklasan sa kanal sa paligid ng Manila City Hall. Pinaniniwala ang mga labi ito ng mga gerilyang sundalong nasawi matapos silang mahuli. Dahil hindi nabilang ang mga nahuling sundalo ng Hapon, hindi masabi kung nahukay na ba ang karamihan ng mga bangkay dito o may natitira pa sa ilalim ng Manila City Hall. Isa lang ang sigurado, mahukay man ang kanilang mga labi, patuloy na nagmamarcha ang kanilang kaluluwa sa nasabing gusali. Lumang kwento na sa mga empleyado dito na may mga gabing may malalakas na yabag ng paa sa bawat palapag ng Manila City Hall. May hahantulad daw ito sa marcha ng mga sundalo at iniikot pa ng mga nagmamarcha ang bawat palapag ng gusali. Nagsisilbi raw na paghahanda ang kanilang patuloy na pagmamarcha sa kanilang minimithing paghiganti sa hukbo ng mga sundalong Hapon. Bukod sa marcha ng mga sundalo, popular din ang kwento ng mga batang naghahanap ng kalaro sa Manila City Hall. May nagsasabing kakalabitin ka at iimbitahan kang makipaglaro ng mga bata sa hardin bago sila maglaho sa isang iglap. Bigla na lang daw titigil makipaglaro ang mga bata bago nito titignan ang iyong mga mata at sabay tanong kung natutuwa ka ba sa inyong paglalaro. Patuloy raw itong tititig sa iyong mga mata, parang nag-aantay kung ano ang iyong sagot. Habang iniintay ang sagot mo, mabilis naman daw lalamig ang simoy ng hangin sa buong paligid at ito ang magpapatindig sa iyong balahibo. Dito ka na mababalot ng takot at pag sinagot mo ang bata ng oo, ngingiti ito sa iyo at sasagot ng ako rin. At matapos kang sagutin, maglalaho na lang sa isang kurap ang bata sa iyong harapan. Matapos ito, babalik na sa normal ang buong paligid. Para naman sa iba, kung hindi makikipaglaro ang mga bata, dadalhin ka nito sa isang madilim at bakanting lugar sa Manila City Hall. Sa isang lugar kung saan may makikita kang babaeng nagmumukmok at kung magtatangka kang lumapit sa babae, hihiyaw ito ng buong lakas. Kwento nga ng isang empleyado ng City Hall, minsan ay bigla na lang daw silang may narinig na malakas na tili ng isang babae. Nang akyatin nila kung saan ito nanggaling, dinatnan nila ang namumutla at pinagpapawisang janitor. Ani ng janitor, bigla na lang may humawak na bata sa kanyang kamay. Sa kanyang pagkabigla, wala na siyang nagawa at sinundan na lang ito. Tumigil daw sila sa harap ng babaeng nakabistidang puti na puno ng dugo. Bumubulong pa raw ito ng mga katagang, ayaw ko na, tama na, huwag kayong lalapit. Sabi ng janitor, nang lapitan daw niya ang babae tsaka ito humiyaw ng malakas na bumalot sa buong gusali. Dagdag pa niya,
Habang tumitili ay tumakbo ng matuli ng babae patungo sa mas madilim pang bahagi ng palapag. Natulala na lamang ang janitor dahil sa bigla at bilis ng pangyayari. Dahil sa takot, hinigpatan niya ang kanyang kapit sa kamay ng bata. Dito na niya naramdaman na wala na siyang hawak na kamay. At pagtingin niya sa kanyang tabi, wala na rin ang bata. Marami nang sumubok magpaliwanag ng mga kababalaghang ito, pero maraming naniniwalang galing pa sa panahon ng Hapon ang kaluluwa ng mga bata at babae na makikita sa Manila City Hall. Sinasabing naging biktima ang mga ito ng Manila Massacre, kung saan daang libong sibilyan ang namatay sa kamay ng mga Hapon. Napadpad daw ang mga kaluluwa na ito sa Manila City Hall sa paghahangad na magkaroon ng taguan mula sa mga mananakop. Marami ring kwento mula sa mga bisita ng City Hall. May mga nakaranas na makipag-usap at magtanong sa ibang tao o empleyado. Ngunit madalas, tuwing lilingunin nila para magpasalamat, wala na ang kanilang mga kausap. Madalas din itong mangyari sa mga empleyado ng Manila City Hall. May mga pagkakataon na lilingon sila mula sa nagtatanong na bisita at pagharap muli, hindi na nila makikita kung nasaan ito. At kung tatanungin naman nila ang kanilang mga kasama kung nasaan ang kanilang kausap kanina, sasagutin sila ng kanina pa walang tao dyan. Di tulad ng ibang lugar na puno ng kababalaghan, wala namang trahedyang nangyari rito na magpapaliwanag sa mga karanasang ito. Pinaniniwalaan na lang ng mga bisita at empleyado na kaluluwa ito ng mga taong hindi pa namamalayang pumanaw na pala sila. Dahil sa wala silang malay, patuloy nilang pinapasok ang Manila City Hall bilang bisita o empleyado at patuloy na nakikipamuhay kasama ng mga buhay. Sa dami ng kwentong kababalaghang bumabalot sa Manila City Hall, hindi na nakapagtatakang isa ito sa pinakakinikilalang haunted places sa ating bansa. Dagdag pa sa misteryo nito ang hugis at taul nitong istruktura. Nagsisilbi raw itong tahanan ng mga kaluluwang hindi pa maiwan ang mundo ng mga buhay. Kaya't mag-ingat ka bago pumasok dito dahil isang hakbang mo paloob para mo nang pinasok ang lupain ng kabilang buhay. Kaya kung sakaling mapadpad ka sa Manila City Hall at ayaw mong maranasan ang mga kagimbal-gimbal na kwento tungkol dito, make sure to hit the like, share, and subscribe buttons. Dito lang sa Pinoy Scary Stories.